Sinabi ni Jesus, may mga tao lamang na pinili. Those whom the Father draws to the Son are the ones who will believe. Dahil lumabas tayo ngayon, kahit basahan mo ng Biblia, merong Antichrist. Meron silang sariling satanic religion. And wala tayong magagawa doon. Just like Judas, he is destined. And he is called the son of perdition. Ang perdition is the term na ginagamit sa hell. Ano sinabi doon? Yun ay nangyari sa kanya so the scripture might be fulfilled. So kung ating kaligtasan ginawa ni Jesus, scripture will be fulfilled. I won't go any further. There were just a few things I just wanted to discuss. 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal. 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. Amen. Bagamat hindi pa nahayag kung anong magiging ano tayo. Yung iba naniniwala, pag nabuhay ulit sila ay hayop. Sila ay paru-paro. Ay, iyapo ko, susulapo yan. Dinalaw ako ng lola ko, may black na paru-paro. If you believe in your life to come, secured in Jesus, you would never think na ang next mong buhay, isa kang hayop. Isa kang unggoy, isa kang aso. Take it off. Take it out. Mga minamahal, ngayon ay anak natin ng Diyos. Bagamat hindi pa nahayag ang anong magiging ano tayo, ngunit alam natin na kapag mahahayag siya, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano ang anyo niya. Ano ba ang anyo ni Jesus? Diniscuss yan doon sa Transfiguration na nakita ang kalwalatian ni Jesus. 2 Corinthians 3:18, ngunit makikita nating lahat nang walang takip sa muka ang kalwalatian ng Panginoon. Tulad sa isang salamin, makikita natin lahat na tayo ay matutulad sa gayong anyo mula sa kalwalhatian tungo sa kalwalhatian. From one glory to another. Ito ay tulad ng nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang tawag ng mga reformers dyan, beatific vision. Beatific vision. Seeing Christ as He is. No? Hindi ko nababasahin doon sa Matthew 8 kanina. Doon pinakita the glory of Jesus. No? So anong makikita natin ngayon dito? Kasi sabi doon sa verse, this is eternal life that they know you. Knowing Jesus is knowing who He is. Yung union with Him will lead us to behold His glory. Ito nga ang prayer, no? Sa Numbers. Lagi itong sinasabi sa benediction. The Lord bless you and keep you. Yung sinabi natin kanina, how the Lord preserves you and keep you. Yan ay benediction na ng mga Israelites even before. Ang sabi doon, kung titignan mo, babasahin mo yung Numbers chapter 6, verse 24 hanggang 26. Sabi pa doon, the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The face of Jesus to shine upon you is to behold His glory. At yan din ang panalangin ni Jesus sa ating lahat upang mamasdan ang kanyang kalwalatian na binigay sa Kanya. The glory of heaven is the glory of Christ Himself.